Ngunit hindi pa rin pumayag si Teshima dahil parating na umano ang Hakone Academy kaya hindi sila maaaring mabawasan pa muli. Dagdag pa ni Teshima na madali lang na bumalik sa likod pero mahirap umano ang makahabol ng may kasama sapagkat nangangailangan iyon ng dobleng lakas. Para umanong sugal ang gagawing pagbalik ni Aoyagi lalo na at nasa 1.8 na kilometro na sila ng kabundukan at isa pa itong sprinter, kaya kung papayagan umano ito ni Teshima ay para na rin iyong nagtapo ng dalawang miyembro ng kanilang team. Gayunpaman para kay Aoyagi ay magiging mas malakas umano sila kung makukumpleto silang anim, kaya sinabi ni Teshima na may 7 pa itong dahilan kung bakit hindi na dapat ipagpatuloy ni Aoyagi ang pinaplano nito. Hindi na yun nais pang marinig ni Aoyagi sapagkat desidido na siya kaya sinabi muli ni Teshima na iyon na ang pamamaalam nila kay Aoyagi. At dahil para kay Teshima ay iyon na ang huling beses na magkasama silang pumadyak ay nakipagkamay ito kay Aoyagi bilang pasasalamat sa 3 taon nilang magkasama. Pagkatapos ay tuluyan ng bumagal ang takbo ni Aoyagi at ipinag-utos niya kay Onoda na pumadyak lang kasama ni Teshima at abutin ang unahan bago pa man yun magawa ng Hakone Academy, at suportahan umano sina Naruko at Imaizumi sa abot ng makakaya nito. Maya-maya pa ay mabilis na nalampasan ng mga taga-Hakone si Aoyagi kaya sinabi ni Teshima kay Onoda na bilisan na nito ang kanilang takbo. Samantala, pinipilit naman ni Kaburagi na makahabol sa team pero nakakaramdam siya ng panghihina at bigat ng kanyang mga kamay at paa dahilan para hindi siya makapedal. Habang nagaganap iyon ay biglang dumating si Obori ng Fukuoka Sosei at sinabi kay Kaburagi na kahapon lang ay nagpapakitang gilas yun sa sprint pero ngayon ay uunahan na umano nito si Kaburagi. Nang mga oras na iyon ay sinabi ni Teshima na malamang ay hindi kaagad makaabot si Kaburagi kay Aoyagi sapagkat masyado pa iyong malayo. Kailangan umanong marating ni Kaburagi si Aoyagi mag-isa at mapapadali iyon kung may taong naroon para itulak ito pero hindi umano iyon mangyayari dahil bago sila magsimula ay walang nakapansin na hindi maganda ang pakiramdam nito. Iniisip ni Kaburagi na iyon na ang katapusan niya nang biglang dumating si Koga at sinabing wag siyang tumigil at magpatuloy lang siya dahil hindi pa tapos ang karera. Kung mananatili umanong nakatayo lang doon si Kaburagi ay para na rin itong sumuko, at kung iiwan ito ang Interhigh ngayon ay titiyakin niya na magbabayad si Kaburagi para dito. Naramdaman ni Kaburagi na seryoso si Koga sa mga sinabi nito kaya naman sinimulan niya ng kumilos. Kanina pa lang ay napansin na ni Koga na may kakaiba kay Kaburagi kaya nagpaiwan ito kina Sugimoto na noy naghahanda na papunta sa feed zone. At dahil mabagal ang pagtakbo ni Kaburagi ay itinulak niya ito ng paunti-unti lang nang sa gayon ay hindi ito magka-penalty. Habang ginagawa yon ay sinabi ni Koga na kailangan lang isipin ni Kaburagi na makakahabol ito dahil naniniwala umano si Koga na may potensyal ito. Ngunit sabay na nagulat ang dalawa nang makita ang paparating na pangkat at napatitig na lang sila habang lumalampas ang mga iyon sa tapat nila. Dahil doon ay halos mawalan na ng pag-asa si Kaburagi nang biglang mapansin naman ni Koga na may isang taga-Sohoko ang naghihintay kay Kaburagi sa itaas na daan. Agad niyang pinakilos si Kaburagi at sinabing may pag-asa pa sabay tulak sa likod nito para makaabot ito sa katim na naghihintay dito. Habang inaakyat ni Kaburagi ang pataas na daan ay iniisip nito kung sino kina Onoda at Teshima ang naghintay sa kanya pero nagulat ito nang makita na si Aoyagi ang naroon sapagkat ito ang pumapadyak sa unahan nila para makarating sila sa unahan. Ngunit mas nagulat si Aoyagi nang tanungin siya ni Kaburagi kung napag-iwanan din ba siya sa halip na isipin na naroon siya para hintayin ito. Para ito sa mga nagtatanong sa akin kung saan ako nanonood ng mga bago at lumang anime, subukan nyo na lang dito manood at mag-subscribe sa Usini. Hindi lang pala mga anime ang meron dito dahil may mga movies din na pwede kayong mapanood. Kung boring ang araw mo ay pwede ka muna maglibang sa panonood dyan. Kung interesado ka ay nasa pin comment lang ang kasagutan. Salamat. Sinabi niya kay Kaburagi na sinadya niya magpaiwan sa team pero sa halip na maniwala ay inisip ni Kaburagi na nagkukunwari lang siya para hindi mapahiya. Hindi na nakipagtalo pa si Aoyagi at mas nag-focus na lang ito sa pag-abante, ngunit nang simulan niyang gamitin ang Supersonic Oxygen Muscle Climb ay napansin niya na hindi makasabay si Kaburagi kaya muli siyang bumagal. Gayunpaman pinag-isipan na naman siya ni Kaburagi na siya ang nanghihina kaya sinabi nito na wala na itong ibang magagawa kundi mag-draft dahil medyo bumuti na naman umano ang pakiramdam nito sa tulong ni Koga na naniniwala na may potensyal ito. Habang nagdadraft si Kaburagi ay hindi makapaniwala si Aoyagi na mas mabilis ito kesa kapag ito ang nasa huli. Doon niya naramdaman ang hangarin ni Kaburagi na matulungan siya sa pag-abante dahil sa pag-iisip nito na nanghihina siya. Hindi nagtagal ay naabutan na nila ang pangkat bagay na hindi mapaniwalaan ng iba, lalo na at nakita ng mga ito na ang napag-iwanan pang si Kaburagi ang nagdadraft sa Samando na si Aoyagi. Palihim na humanga si Aoyagi sa ginawang iyon ni Kaburagi, ngunit bigla na lang itong matutamba kaya sinalo niya ito bago pa man tuluyang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, nagkunwari pa rin si Kaburagi at sinabing may tinitingnan lang siyang kakaibang insekto sa lupa. Dahil doon ay inisip ni Aoyagi na gustuhin man niyang makahabol agad sila sa unahan pero mas makakabuti umano kay Kaburagi na manatili sa pangkat kung saan mas mahina ang hangin kaya hinayaan muna niya itong makapagpahinga saglit doon. Pagkatapos ay umabante na sila sa harapan ng pangkat at doon nila napagtanto na wala doon ang team ng Kyoto Fushimi at ang iba pang malalakas na koponan.
Dahil doon ay agad na umarangkada ang dalawa pero pansin ni Aoyagi na agad din silang sinusundan ng pangkat kaya napaisip ito kung alam ba ni Teshima na mangyayari iyon. Kasabay niyon ay ang pagkagulat ni Onoda nang malaman mula kay Teshima na hindi makakatakas ang dalawa mula sa pangkat at ika-4 umano iyon sa 7 dahilan na tinutukoy kanina ni Teshima. Napatanong si Onoda kung imposible ba talagang makalusot ang dalawa pero para kay Teshima ay magbabago ang istorya kung may gagawing espesyal na mga preparasyon si Aoyagi. Kasabay niyon ay tinanong ni Aoyagi si Kaburagi kung nais ba nitong iwanan ang pangkat anuman ang mangyari. Mabilis itong sumagot kaya sinabi ni Aoyagi na merong paraan sabay dukot sa papel na may nakasulat na payo para kay Kaburagi. Natuwa si Kaburagi nang mahawakan iyon pero nagtaka ito nang makita na lyrics ng isang kanta ang nakasulat doon. Ilang beses na binasa ni Kaburagi ang lyrics ng theme song ng Love Hime na nakasulat sa papel ngunit hindi niya iyon maintindihan, kaya sinabi ni Aoyagi na ang kailangan niyang gawin ay kantahin iyon. Nagulat si Kaburagi sa ipinapagawang iyon ni Aoyagi sapagkat bukod sa pambabae ang kantang iyon ay theme song pa pala umano iyon ng isang anime. Bagamat walang ideya si Aoyagi sa palabas na iyon ay paulit-ulit niya na umanong nakanta ang theme song na iyon dahil sa sprinter din na si Tadakoro. Maging siya ay nagulat noon nang sabihin sa kanya ni Tadakoro na aralin niya ang kantang nagmula sa anime na Love Hime na itinuro umano ni Onoda. Pero nakumbinsi siya ng seryosong sabihin ni Tadakoro na noong ikalawang araw ng Inter-High ay ang kantang iyon ang naging dahilan kung bakit sila nakahabol noon sa team, kaya ngayon ay sinimula ng kumanta ni Aoyagi habang hiyang-hiya naman si Kaburagi para sa kanya. Natawa ang ilang mga siklista sa pagkantang iyon ni Aoyagi na mas nilalaksan pa talaga nito, kaya mas lalong nahiya si Kaburagi at pilit niya itong pinahihinto. Ngunit nang huminto sa pagkanta si Aoyagi ay nakita niya na seryoso ito at tinanong pa siya kung nagsinungaling lang ba siya nang sabihin niya kanina na handa siyang gawin ang kahit na ano para makatakas sa pangkat. Mariin yung pinabulaanan ni Kaburagi kaya sinabi ni Aoyagi na kung ganoon ay kumanta na rin ito ng malakas. Nung una ay nag-alinlangan pa si Kaburagi pero hindi nagtagal ay napapayag na rin ito lalo na at sa Diyos naman na nagpapayo sa kanya nagmula ang sulat na iyon. Dahil doon ay nagsimula ng kumanta ang dalawa pero nang marinig na pinagtatawanan sila ay nahiya na naman si Kaburagi. Habang papalakas ng papalakas ang pagkanta nila ay mas lalong nagtatawanan ang iba pero itinuloy pa rin nila iyon, hanggang sa maya-maya pa ay nagawa na nilang makalayo mula sa pangkat. Kasabay ng patuloy na pagkanta ng dalawa ay ang patuloy na pag-abante rin ng mga ito bagay na hindi mapaniwalaan ng mga nasa pangkat at nang dahil doon ay napatunayan ni Aoyagi na tama nga si Tadakoro. Samantala, patuloy na nangunguna sina Teshima at Onoda sa mga taga-Hakone Academy nang biglang itanong ni Yuto kay Izumaida kung maaari ba umano nitong sundan ang dalawa. Pumayag si Izumaida kaya naman umarangkada na ang mga ito bagay na agad na napansin ni Onoda kaya sinabi ni Teshima na mas bilasan pa nila para sila ang maunang makarating sa mga nasa unahan. Dahil doon ay nagpaalam si Yuto kung maaari ba siyang mauna na para habulin ang dalawa, at pumayag naman muli si Izumaida kaya agad itong umarangkada. Nagulat si Onoda nang makita si Yuto sa likod nila at napansin din niya ang kamanghamanghang pressure nito habang mag-isang humahabol sa kanila. Dahil doon ay hinawakan ni Teshima ang likod ni Onoda sabay sabing wala na silang ibang magagawa pa kundi ang umarangkada si Onoda ng mag-isa. Nung una ay nag-alala pa si Onoda na maiiwang mag-isa si Teshima pero sinabi nito na susubukan nitong pigilan si Yuto habang pumapadyak ng mabilis si Onoda patungo kina Imaizumi at Naruko. Hindi nagtagal ay itinulak na ni Teshima ang likod ni Onoda at doon na rin niya sinimulang harangan si Yuto pero laking gulat niya nang sa isang iglap lang ay nauuna na si Yuto sa kanya. Gayunpaman sa kabila ng pambihirang bilis ay sinubukan pa rin ni Teshima na habulin si Yuto ngunit bigla siyang nginitian nito at nilapitan hanggang sa unti-unti na siyang mapunta sa pinakagilid ng daan na siyang naging sanhi ng kanyang bahagyang pagbagal. Sa kaunting segundo na iyon ay malayo na agad ang naging agwat sa kanya ni Yuto at doon niya napagtanto ang kahulugan ng bansag dito na Peak Hornet. Tuluyan nang napag-iwanan ni Yuto si Teshima at hindi nagtagal ay nagawa na nitong maaabutan si Onoda sabay sabing iyon na ang oras para sa karera nila ng tinaguriang Mountain King na si Onoda. Gayunpaman hindi tumugon si Onoda sa hamon na iyon ni Yuto bagkus nagtaka kung nasaan na si Teshima. Gulat na gulat si Onoda nang sabihin ni Yuto na mabilis lang niyang nalampasan si Teshima, sabay lapit kay Onoda para ulitin dito ang tungkol sa kanyang hamon na magkarera sila para malaman kung sino sa kanilang dalawa ang mauunang makarating sa mga nasa unahan. Habang sinasabi ni Yuto na wala nang ibang magagawa pa si Onoda kundi ang makipagkarera sa kanya ay unti-unti niya rin itong itinutulak sa gilid ng daan hanggang sa lam-apat iyon sa pader, sabay sabing iyon na ang umpisa ng kanilang karera. Mabilis na umarangkada si Yuto kaya sinabi ni Onoda sa kanyang sarili na kailangan niyang makahabol. Inalala rin niya ang bawat utos sa kanya ni Teshima at ang ibinigay na tiwala sa kanya ni Makishima, na siyang mas nagpalakas sa loob niya para gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang talunin ang team ng Hakone Academy. Kaya naman nang maabutan niya si Yuto ay sinabi niya rito na pumapayag na siya sa hamon nito na magkarera sila. Napasipol na lang si Yuto habang nakatingin kay Onoda at sinabi sa sarili na kamangha-mangha ito dahil nagawa agad siyang maabutan nito kaya hindi na umano nakapagtataka kung bakit ito tinawag na Mountain King. Nakita rin niya na buong-buo ang fighting spirit ni Onoda kaya agad siyang umarangkada at sinabing ipakita nito sa kanya ang tungkol sa naririnig niyang mataas na cadence nito sa pag-akyat.
Paglingon ni Yuto ay nagulat ito nang makita na nasa tabi niya na si Onoda sabay sabing hindi siya nito hahayaan na makalayo.